Hello everyone, today ay gagawa tayo ng durian jam or durian sandwich bread. So ito yung durian na kuha na yung buto niya, sa yung mga buto. Tapos hinugasan natin to, kinuhan kasi mayroon pang naiwan. So ito na yung tubig niya, ayan. Kasi sayang din dahil maraming naiwan. So that around 2 kilos ito ng durian. Gagamit din tayo ng sugar, 15 spoons na sugar ito dahil 2 kilo ito na durian. Sobrang bigat nito kasi. And calamansi juice, serve as preservative para hindi madaling masira ang ating durian jam or durian sandwich bread. And then gagamit tayo ng salt, yan, konting na salt lang. And then yung evaporated milk. So yan lang ang gagamitin nating ingredients sa ating durian jam. So ngayon, dahil itong durian na to, yung flesh ng durian, meron siyang part or meron siyang iba dito na medyo matigas. So kailangan natin siyang i-blender. So i-blender muna natin siya para pantay yung kanyang lahat ay yung durog na durog ang ating durian. So let's start. So itong durian natin, ilalagay natin dito sa blender. I-blender natin dahil may mga durian na hindi pa siya malambot. May part ng mga durian na medyo matigas. So kailangan natin siya i-blender para madurog siya ng maayos. Ayan. Hatian lang natin. Next ay, so lagyan natin ng evaporated milk para mag-spin siya or umikot siya. Para ikot yung ating blender na durian. Ayan. And then, ready na to dahil durog na to siya. Ayan, see? So, ayan. Nilipat na natin ito una. Durog na siya. Gawin natin yung iba. May naiwan pa. Second batch. So, ubusin na natin itong naiwan na gatas. So, pwede rin gatas o pwede rin tubig ang ilagay. Kung ayaw nyo ng gatas. So, 360 ml ito siya. Yan, pwede na to. So, ito na yung pangalawa. And then, so, ito yung pan ngayon, mainit na, ayan. So, slow fire pa lang ito siya. And then, lagyan na natin ng, ito yung tubig dun sa may, kanina sa buto ng durian na may naiwan pa. Ayan. Pakuluan lang natin. Asan lang natin para mabilis. And then, ito ay nasa 2 cups ng tubig at saka may durian din. And then, ito ay 2 cups. Ito ay yung sa blender na may sobra. So, ilagyan ko na lang ng tubig ulit. Ayan. So, pakuluan lang muna natin itong tubig. Pakuluan lang natin. So, ayan, kumukulo na. Ayan. So, nalagyan natin ng konting asin. Ayan, salt ito, black salt. Mimix lang natin. So, keep on mixing lang. Hanggang sa matanggal yung bulat-bulat niya. Lagyan natin ng sugar, brown sugar. Para brown sugar, mas okay yung brown sugar dahil mas healthy pag original na sugar, no? Kaysa white. So, tansyahin lang muna natin. Lagyan natin ng mga 10 spoons of 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 spoons of brown sugar ang ilalagay natin. Ayan. So, hintayin lang natin na ma-dissolve yung brown sugar.
Bali 4 cups ng tubig na may durian ito siya. Ayan, so tikman muna natin kung okay yung lasa. Kasi ayaw rin namin ng sobrang matamis. So ilagay na natin ito. So bali 15 spoons ng sugar. Mix lang natin ulit. So, pakuluan natin ng 10 minutes. So ayan na. So at this point, lagyan na natin siya ng lemon para sa preservative niya, or calamansi. Pwedeng vinegar, calamansi or lemon ang ilalagay. Ayan. Para yung ating durian jam, durian sandwich bread, matagal masira. Ayan. So, depende na sa inyo kung gusto nyo gamitin yung vinegar or lemon or calamansi juice. Ayan. And then sa tamis naman, estimate nyo lang kung gusto nyo ng mas matamis pa or yung tama lang yung tamis. So, before kayo maglagay ng sugar, tikman nyo muna kung okay na yung tamis niya. Sarap. Ayan. So, dandahan na natin on slow fire ang ating dandahan lang natin ang apoy para hindi masunog. Pwede siguro bakasan yung medium heat lang. O kahit medium heat na lang. Dahil naglalagay pa naman at saka hindi pa siya masyadong kumukulo. See, ang ganda ng durian pag i-blender mo siya. Na-mix na natin. Ayan, keep on mixing. Haluin lang natin. On medium heat lang. Ayan, para hindi masunog ang sa ilalim, kailangan lagi siyang haluin. Tama lang yung tamis, tsaka malasahan mo yung tawag dito, yung lemon or calamansi juice. The best. Tsaka yung tubig na nilagay ko 4 cups for 2 kilos na durian flesh. Tama lang, oh. So since nagpa-pack up or yung, ayan, oh, dapat lagi lang siyang haluin. Laging haluin pag parang may, yung bubbles, nag-bubbles na siya. So, pwede na ito siya pang business. So, ito siya, tumatagal siya ng mga 6 months to 1 year. Depende sa paglagyan. Dapat yung hindi siya mahanginan sa loob. Nakasealed talaga. At saka yung bottle na gagamitin is yung na-sterilize. Para iwas yung germs sa loob. Ayan, ang ganda tingnan. So, ayan, tumitilamsik na siya. Paluto na yung pagganito. See? Ang mahal nito pag sa mall, 150 pesos, yung 150 grams. Marami ka nang maluto pag ganito. Ayan. So, ready to serve na to siya for, mga 10 minutes pa. So, sa ngayon, takpan muna natin siya in a very slow fire para maganda pa ang pagkaluto. Kasi kailangan maluto siya ng maayos para matagal siyang masira. Ayan, parang tumitilamsik na siya. So, takpan natin ng mga, and then, lutuin ulit natin ng mga 10 minutes pa. In a very slow fire lang. Ayan. So, kailangan din lutuin siya sa non-stick pan para hindi siya lumikit. So, wait for 10 minutes and then ready to serve ng ating durian jam or durian sandwich bread.
So, mainit pa siya. So, dapat i-sterilize talaga yung butter niya para matagal yung, matagal siyang masira or ma-expire. So, at least 1 year siya masira. Kasi na may preservative naman siyang nilagay, yung ating lemon or calamansi juice ang nilagay natin. Ayan, so ito na yung ating sandwich na kain natin kanina. Sarap, tama na yung lasa. Mahal dito sa mall, bili ka ng durian jam. Ganito 150 pesos to siya. 150 and ito ay nasa 220 ml. Pinakamaliit. Yung mga ganito mga nasa 350 na, 350 pesos. Sobrang sarap, grabe. So simple lang ang ingredients. Brown sugar, pwede rin siya lagyan ng milk, evaporated milk or condensed milk, pwede rin. Lemon juice, vinegar, or calamansi juice ang ating ilalagay, and then little salt or pinch of sugar. So ayan, ang ating finished product na durian jam or durian sandwich bread. Thank you for watching and please don't forget to subscribe. Bye-bye!